Nandoon pa rin sa mukha ni Franco ang umaasang tingin na iyon. Ipinakita ito kay Camila. Talagang umaasa siyang tatanggapin ni Camila ang proposal niya. Pero agad na nawala ang taimtim ng ngiti na iyon nang itulak ni Camila ang braso niya. "I'm sorry Franco, hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya," she said. Parang sirang mundo para kay Franco ng mga oras na iyon. Pero bakit Camila? Hindi ba natin mahal ang isa't isa? Mahirap para kay Camila na sabihin iyon, ngunit dapat niyang sabihin ito. Hindi na ako nai-inlove sa'yo. Umirap si Franco. "Hindi, galit ka lang sa akin. Camila, please, I will do everything to earn your forgiveness. Whatever, you just have to say it." "Kung gayon, layuan mo ako," sabi ni Camila. Umiling siya. "Hindi, tsaka please." Alam ni Camila na may galit at pagkabigo na nagsama sa loob ni Franco dahil sa pagtanggi nito. Tumayo si Camila. "Wala na akong masasabi, Franco. Tungkol kanina, sobrang nagpapasalamat ako dahil tinulungan mo ako at ang mga anak ko," ani Camila. "Mga anak mo, Camila, okay lang ako. Okay lang ako sa kanila. Pinapatawad na kita." Si Camila, syempre, nakasimangot. "Patawarin mo ako. Anong ibig sabihin?" "Amara, sinabi na sa akin ni Amara na napakahirap sabihin ito." Naghintay si Camila. Anong sabi sa'yo ni Amara?" Naiinip na tanong ni Camila. "Ikaw ay naging bayaran." Agad na umirap si Camila. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay niya. "What? Ang babaeng iyon? Paano niya nasabi kay Franco na ako ay isang bayaran?" Hindi talaga maintindihan ni Camila. Pero pilit niyang pinapawi ang galit niya. "Hindi, nagsisinungaling siya. Never akong naging ganon. At kung iniisip mo na ang mga anak ko ay bunga ng kahibangan ko, you're dead wrong. Hindi ako ganoon kababa Franco. I uphold my pride. And you paano mo siya mapagkakatiwalaan, Franco?" "Camila, hindi naman sa ganon." Hinawakan ni Camila ang kamay ni Franco. "I won't say anything more. I refuse your proposal. That's my final decision. Don't ever see me again, Franco. This is my very wish. Sana hindi ka makasarili at gawin ang gusto ko." Pagkasabi nun ay umalis na si Camila. Habang si Franco, ang lalaki, ay tahimik. Hindi alam ang gagawin. Sa mga taon niyang pakikibaka, magtatapos kaya ito ng ganito? Agad na nagising si Franco nang marinig ang tunog ng pagsara ng pinto. "No, I will never give up. Camila, no." Teka, sinusubukan ni Franco abutin si Camila. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Camila. Sinubukan ng babae na patayin ang nararamdaman para kay Franco, kahit na ito ay napakasakit. "Tapos na kami ni Franco. Wala nang future para sa amin. I'm too broken for him. Franco deserves a better woman. I don't want to ruin his future." Marahas na pinunasan ni Camila ang kanyang mga luha. Doon, hinahabol pa rin siya ni Franco. Ngunit agad na nagtago si Camila. "Franco, I'm sorry. I must let you go." Si Franco naman, hindi mahanap ng lalaki si Camila. Naikuyom ni Franco ang kanyang mga kamao. Labis siyang nadismaya dahil sa pagtanggi ni Camila. Pero hindi si Franco yung tipong madaling sumuko. "But before that, I have to investigate first about the abuse that Camila experienced. This cannot be allowed to continue. I don't want Camila to continue to suffer from being treated like that." Ginawa ni Franco ang kanyang aksyon para protektahan si Camila. Sigurado siyang malalampasan niya ang pambubuli na natamo ni Camila at ng kanyang munting pamilya. Direkta niyang nakilala ang may-ari ng apartment para pag-usapan ang bagay na ito. Hindi rin nagtagal si Franco upang mahanap ang lalaki. Hindi na kailangang magtanong muli. Siyempre, nakilala ng lalaki si Franco, na napapanood lang sa telebisyon kagabi. Ang pagbabalik ni Franco, siyempre, ang naging pangunahing paksa. "Ikaw, there's no need to mince words here because I don't have time to talk to you myself also. I just want you to confess what you did." Sinama ng tingin ni Franco ang lalaki. Huwag alam kung bakit, hindi ko alam kung ano. Hindi rin maalis ng lalaki ang tingin sa mga mata ni Franco na para bang may nagkulong sa kanya kaya hindi siya lumingon sa kahit saang direksyon. "Aminin mo ano? Anong nagawa ko?" Nakakatuwang tanong ng lalaki na ikinatawa naman agad ni Franco. Kahit sa ilalim ng mga pangyayaring ito, hindi pa rin umamin ang lalaki.
Ito ay isang pangkaraniwang ugali para sa mga dalubhasang kriminal. Nagtatanong ka pa rin tungkol sa sarili mong kilos. May utak ka ba o wala? Ang pag-alala lang sa ginawa mo ay ganoon na kahirap para sa iyo. Naglakad si Franco palapit sa lalaki. Gamit pa rin ang matalim na titig na iyon. Acknowledge everything you did to all residents of this apartment about the incident of bullying a woman named Camila. Iyon lang naman ang gusto ko. Alam mo kung ano ang kahihinatnan kapag hindi mo pinakinggan ang sasabihin ko. Ang pagsira sa isang tulad mo ay napakasakit. Madali para sa akin na iintindihan mo iyon, hindi ba? Tumango ang lalaki na parang bata na sumunod dahil sa takot. Sa huli, ipinagtapat din ng lalaki ang kanyang mga aksyon sa harap ng lahat ng mga residente ng apartment. I'm very sorry. I did this because I have orders from someone. Hindi ko talaga sinasadyang magkalat ng paninira tungkol kay Miss Camila. Tahimik lang ang lahat ng nakatira sa apartment na nakarinig nito. Tila natakot din sila nang makita ang mukha ni Franco sa likod mismo ng lalaki. Maging ang kanilang atensyon ay hindi na natuon sa sinasabi ng lalaki. Hinayla ni Franco ang kwelyo ng lalaki at binalik ang tingin sa kanya. Well, I guess that's enough. I just want you to make sure na hindi na nila muling binubuli si Camila. Naiintindihan mo naman di ba? Walang magawang tumango muli ang lalaki. I understand very well, sir. I assure you hinding-hindi na nila lalaitin at sisiraan pa si Miss Camila. Mabuti, mark my words. Umalis si Franco doon. Naglalakad na parang walang nangyari kahit halos lahat ay natakot sa kanya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang layunin ay nakamit. Umaasa siyang hindi sinira ng lalaki ang kanyang pangako. Matapos gawin iyon ni Franco, hindi na binubuli si Camila. Natarante si Camila. Noong una, gusto niyang lumipat kung magpapatuloy siya sa pambubuli. Pero hindi niya ginawa dahil tumigil na ang lahat. Si Camila nakakatapos lang maligo ay narinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Sinuri ito ni Camila. May isang papasok na email. Nagtataka, sinuri ni Camila. Email mula sa isang taong hindi niya kilala. Binuksan niya ang email, at laking gulat niya nang makita niya ang isang video kung saan si Amara at isang lalaki, na kilalang kilala ni Camila, ang may-ari ng apartment na ito. Namula agad ang mukha ni Camila. All this time siya pala ang may kasalanan. Amara, yung babaeng yun, bakit ba siya nagkakaganyan? Ahas na babae ka pala. Alam kong masama kang kaibigan. Pero ginawa ko, hindi mo inaasahan na nakakadiri ka sa akin. Nag-host si Steven ng hapunan para salubungin si Franco. Siyempre, at the same time, para ipakilala si Franco sa magiging asawa niya. Handa na ang lahat. Napatingin si Steven sa kanyang ina, na hindi naman talaga gusto ang planong ito. Bakit kailangan mo pang imbitahin ang babaeng walang alam sa ugali? Pagdiriwang ng pag-uwi ng kapatid mo. Hindi sa pamilya natin ang babaeng iyon. Sabi ng ina sa hindi pagsang-ayon na tono. Tinitigan lang ni Steven ang kanyang ina ng patagang tingin. He will be my wife, mother. That means she will be one of the member of this family, maikling sagot ni Steven na lalong ikinagalit ng kanyang ina. Hindi pinansin ni Steven ang hindi pagsang-ayon na tingin ng kanyang ina at nakipag-ugnayan kay Camila. Lately, sobrang busy niya. Napakahirap makipag-ugnayan. Siyempre, sobrang sama pa rin ang loob ni Steven dahil laging nagdadahilan ang babae. Pumunta ka dito, mamayang gabi. Hindi mo na kailangang magtanong ng maraming tanong, sabi ni Steven. Lumayo siya sa kanyang ina upang hindi marinig ng kanyang ina ang matalik na pag-uusap nila ni Camila. Sige, pupunta ako dyan. Tiningnan ni Camila ang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay ganap na magulo. Halatang halata ang eye bags. Napabuntong hininga si Camila. Ano pa ngayon? Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari, masama ang kutob ni Camila na may masamang mangyayari sa kanya. Welcome to hell, Camila. Pinalakas ni Camila ang sarili. Ang pagpunta sa bahay ni Steven ay nangangahulugang makikipagkita siya kay Steven ina, na itinuturing na niyang mangkukulam. Samantala, si Franco na nasa kafe pa lang ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Kanina pa siya parang hindi makagalaw sa kinatatayuan niya dahil nahihilo siya sa pag-iisip kay Camila. Kinuha ni Franco ang telepono, agad na narinig ang boses ng ama sa kabilang linya. You will come home tonight, right? We were hoping you were not too busy and you can spend some time with us.
We have something to show you. Kumunot ang noo ni Franco. Ang kanyang ama ay hindi karaniwang nais na sorpresahin siya. Bahagi ba ito ng gantimpala para sa kanyang tagumpay? Hindi niya alam. Hindi siya mahilig manghula sa sitwasyon. Okay, syempre pupunta ako mamayang gabi. Hindi naman ako masyadong busy. Ano bang gusto mong ipakita sa akin? Tanong niya. Halika na lang. Malalaman mo sa sarili mo, sabi ng ama. Nagtaas ng kilay si Franco. Okay, uuwi na ako, sabi niya. Walang inaasahan, at walang naghanda para sa gabing ito. Inihahanda lamang nila ang pinakamagandang damit o hitsura, ngunit hindi inihahanda ang puso ng isa't isa. Maging si Camila, Franco, o Steven. Si Franco ay bihis na ayos, sinisigurado na siya ay mukhang walang kapintasan at hindi napahiya ang sarili. Ganon din si Steven, na syempre ayaw magpatalo. May party ba mamayang gabi? Tanong ni Franco nang makilala niya si Steven at kasama ang kanyang pamilya. Nothing at all. This is just an ordinary dinner. I just want to introduce you to someone, sabi ni Steven. Oh, parang yon ang intensyon ha. Maikling sabi ni Steven. Tumango si Franco sa katumingin sa mama niya na malayo sa kanila. Mukhang hindi naman excited si mom, sabi ni Franco kay Steven, nakatingin lang si Steven sa ina. Siyempre, hindi naman nakaapekto sa kanya ang tingin na iyon, kahit kaunti. I told you mother was the most against my marriage. Gusto pa rin niyang pakasalan ko si Ivana. Tumango si Franco bilang pag-unawa. Hindi nagtagal, may boses na sumalubong sa kanila. Steven, lumingon si Franco at hindi makagalaw ang lalaki sa kanyang pwesto nang makita ang kausap. Ang taong malapit ng maging hipag. Pakiramdam ni Franco ay tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Halos hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Kahit na ito ay katotohanan, nais niyang magbulag-bulagan kaagad at hindi malaman kung sino ang magiging asawa ni Steven. Dahil sobrang sakit malaman na ang magiging hipag mo ay ang mahal mo. Camila, ganun din, kay Camila, hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. Ang araw na ipinakilala siya bilang magiging asawa ni Steven sa presensya ng isang dating manliligaw na minahal niya ng lubos. Franco, pasensya na, hindi ko alam kung ilang beses nag-sorry si Camila kay Franco. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Camila ang kanyang panukala. Ngumuso si Franco. Lagi namang panalo ang kapatid ko. Tungkol sa kahit ano. At ngayon ang babaeng mahal ko. Totoo pala na Camila na ang ibig sabihin ni Steven ay ang Camila ko. Tahimik pa rin si Franco. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang nakakasakit na sitwasyong ito. Bakas sa mga mata niya ang matinding disappointment. At muli, nakonsensya si Camila tungkol dito. Bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba curious? Ipakilala mo, itong babaeng ito, siya si Camila Elizalde, ang magiging asawa ko, ani Steven. Siyempre, hindi maintindihan ni Steven kung ano ang nangyayari. Bagamat, siyempre, aware siya, may kakaiba sa titig ng kapatid niya at ni Camila. Ano ang lahat ng ito? Parang pamilyar sila. May malaking sorpresa sa mga mata ni Franco, naisip ni Steven sa kanyang mga hula na laging tama ang target. Sigurado siyang may tinatago ang kapatid niya. Pero ano, may kinalaman ba ito kay Camila? Pumikit si Franco at saka lumingon sa kapatid. Ngumiti siya ng mahina, sinusubukang huwag maghinala dito. Ang parehong bagay ay malinaw na nangyari kay Camila. Mula kanina ay nakayuko lang siya at hindi naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Franco. Kahit alam na ni Camila na may mangyayaring ganito sooner or later. Ngunit gayunpaman, hindi siya maaaring maging handa sa sitwasyong ito. Masyadong nakakasakal sa mukha, maging ang kanyang hininga ay naging mabigat ngayon. Nakayuko ang dalawang malalaking daliri sa likod ng takong. Inilalarawan kung gaano hindi mapakali ang babae ngayon. No, it's nothing. Wala namang kakaiba. Ngumiti si Franco pero hindi gumagalaw ang mga mata niya sa ibang tanawin maliban kay Camila na nakatingin pa rin sa ibaba. Bumantong hininga ang lalaki bago ibinalik ang tingin kay Camila. Inilahad ni Franco ang kamay niya kay Camila. Nagulat si Camila. Tinitigan niya ang nakalahad na kamay, saka tumingin sa mukha ni Franco. Malaki ang pag-aalinlangan kung dapat niyang tanggapin ang ibinibigay na pagpapakilala. Let me introduce myself. I'm Franco Richards. I'm the younger brother of your husband, pakilala ni Franco.
Pinigilan niya ang salitang asawa, para maintindihan ni Camila na may mali sa salitang iyon. Nagdulot ito ng malalim na sugat sa kanya. Pero sa huli, tinanggap ni Camila ang kamay. Sinubukan niyang bigyan ng ngiti si Franco, kahit mukhang pilit na pilit pa rin. Camila, it's nice to know you, Franco, sabi ni Camila. Pinisil ni Franco ang braso ni Camila. Yeah, it's really nice to know you, Ms. Camila. You must be a very great woman because you managed to melt my brother's heart. Oh, syempre, you're a very great woman. I know the best, sabi niya. Franco. Mabilis na binitawan ni Camila ang kanilang mga kamay. Ngumiti lang ng pilit si Camila. Si Steven, na nakakita niyan, syempre, napakahinala. Pero hindi niya ito boses. Natahimik lang si Franco nang dumaan sa harapan niya ang dalawang tao. Saglit niyang hinayaan sina Camila at Steven na tapusin ang kanilang negosyo. May tiyagang naghihintay ng ilang oras hanggang sa hindi nakasama ni Steven si Camila. Walang iniisip na hinayla agad ni Franco si Camila sa sulok ng kwarto para muling makausap. Napabuntong hininga si Camila, alam na niya kung ano ang gustong kausapin ni Franco. Pakiramdam ni Camila ay sumuko na siya. For this time, kung ano man ang itatanong ni Franco, isasagot lang niya. What's going on here? Can you tell me everything? How can you marry my brother? Are you kidding me? So totoo ang sinabi ni Amara. Inaasar mo ba ang kapatid ko? Magkano ang binigay niya sa iyo? Paano magkano ang ibinayad niya sa iyo, Camila? Sinadya ni Franco na ilayo si Camila sa mga tao, kaya sigurado siyang walang makakarinig para mailabas ni Franco ang kanyang galit. Hindi inaasahan ni Camila na sasabihin iyon ni Franco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Talaga, Franco, kakasabi mo lang. Gusto niyang sampilan ng malakas ang pisngi nito. Ngunit buong lakas itong tiniis ni Camila. Don't act like you are the victim here. You know I'm the most hurt. O baka naman alam mo na sa simula pa lang na kapatid ko si Steven. Gusto mo bang makaganti? Sa pag-iwan mo, di ba sabi ko sa'yo gagawin ko din yun para sa'yo? Sa huli, hindi napigilan ni Camila ang kanyang galit. Ikaw, nakakainis, sabi ni Camila. Inilarawan ng kanyang titig kung gaano kasakit ngayon si Camila. Many years, Franco, we have been in a relationship for years. You know best what kind of woman I am. But you can still look down on me like that. That means our years together was wasted, right? Pinunasan ni Camila ang mga luhang bumagsak ng ganun-ganun lang. Ayaw niyang makita siyang mahina ni Franco. Parang si Franco na nasa harapan niya ay hindi ang Franco na kilala ni Camila noon. Ang Franco na mahal niya. Nagbago ka na, Franco. Magpaliwanag ka sa akin, sabi ni Franco. Sinubukan niyang kausapin ito ng malamig ang ulo kahit na napaka-imposible. Walang dapat pag-usapan. Kung ano ang nakikita mo, iyon talaga ang nangyari. Bahala ka na mag-isip. I really don't care, Franco, ani Camila. Ayaw ni Camila na makasagabal si Franco. Kaya, pinili niyang umalis. Ngunit mabilis na hinawakan ni Franco ang braso niya. Malakas niyang hinayla at saka kinulong si Camila at ikinulong ang munting katawan gamit ang matipuno nitong katawan. Sa tingin mo hahayaan na lang kita ng ganyan? Ipaliwanag mo sa akin, sabi ko. At alam ba ni Steven ang tungkol sa 5 anak mo ha? Sa tingin mo kukunin sila ni Steven? Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba ito ay isang kwentong Cinderella na may happy ending? Huwag kang mangarap, Camila. Ang daming mga babaeng malinaw na mas mataas sa iyo ang antas na nakapila para makasama si Steven. Dahil sa kanyang emosyon, patuloy na sinasabi ni Franco ang masasakit na salita. Samantalang si Camila, natahimik siya. Nang makita ang panig ni Franco, napagtanto ni Camila na walang saysay na ipakita ang kanyang mahinang panig. Umangat ang mukha ni Camila. Matalim ang mata niya, wala nang disappointed na tingin. Ang karaniwang malupit na titig na ibinigay ni Camila sa masasamang tao. Parang hinahamon ng titig na iyon si Franco. Itatapon ka ni Steven kapag nalaman niyang nagkakaroon ka ng quintuplets. Sabi ni Franco, na ikinuko pa ng katawan niya si Camila. Inilagay ni Camila ang kanyang mga kamay sa harap ng dibdib ni Franco. Buong lakas na kumapit para hindi siya madiin ng katawan. Kakaiba ba yun? Bakit ka galit? Pwede naman akong pakasalan kahit kanino diba? Napangiti ng mahina si Camila.
Mukhang challenging. Hindi ko akalain na gagawin mo ito sa akin, sabi ni Franco. Sasabihin ko kay Steven na isa kang kalapitong mababa ang lipad. At may mga anak ka sa iyong masamang pagtrato. Buong lakas na itinulak ni Camila si Franco, hindi nakahanda. Nagawa ni Camila na tanggalin ang matipunong katawan na iyon. Pagdating sa kanyang mga anak, gagawin ni Camila ang lahat para hindi sila mabastos ng ganoon. Nakaturo na ang hintuturo ni Camila kay Franco. Watch your mouth, Franco. You don't even know what happened. Mga anak ko, they are not illegitimate child. Sabi ko sa iyo hindi ako bayaran. Nakakuha ako ng isang malagim na trahedya kung gusto mong malaman. 4 years ago, at nabuntis ako dahil doon sa kasal ko sa kapatid mo, sabi mo. Nagsimulang magsalita si Camila. Siyempre, may boses na parang bulong. Hindi niya ginawa gustong marinig ng sinuman. Me and your brother have a deal. He wants me to marry him to avoid arranged marriage by your mother. Not because I teased him, but because he asked me himself. Well, I must admit that I need a lot of money. Ngumuso si Camila sabay tawa kay Franco. Nakita ni Franco na may lungkot sa kilos ni Camila. Sa totoo lang, napagtanto ni Franco na talagang nasaktan si Camila sa kanyang mga salita. Ngunit dahil sa kanyang pananakit ay pilit itong binaliwala ni Franco. Iyon ay dahil gusto ko ng magandang kinabukasan para sa aking mga anak. Napakalaki ng pera na iniaalok ni Steven. Makakasiguro ito sa buhay ng aking mga anak hanggang sa paglaki nila. Gusto kong ibigay ang pinakamahusay para sa kanila. At tumigil ka sa pagsasalita na parang ikaw. Intindihin mo ang sitwasyon ko. Dahil hindi mo talaga maintindihan, Franco. Pagkasabi nun ay umalis na si Camila. Iniwan si Franco. Hindi mahalaga na sinusubukan niyang bawiin siya. Tinitigan ni Franco ang pag-alis ni Camila ng matalim na tingin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa mga kamao. Sa paliwanag ni Camila kanina, naintindihan na ni Franco na hindi gusto ni Camila ang kasal na ito. Dahil lamang sa mga pangyayari na nangangailangan ng babae na gawin ito. Alright, I understand now about the situation. Then, nakagawa ng unanimous decision si Franco. Hindi siya susuko kay Camila. Susubukan niyang ibalik ang pagmamahal nito sa kanya. Kahit anong gawin niya, maghihintay si Franco anumang araw para matapos ang contractual marriage. Camila, wala akong pakialam kung ex-wife ka ng kapatid ko. Kahit anong mangyari, dapat akin ka. Kaya sa huli sa pag-uusap, parehong Camila at Franco ay hindi napagtanto na sa oras na ito narinig talaga ni Steven ang lahat. Nagtago at nakikinig ang isang usyosong Steven. Simula sa relasyon ng dalawa noon hanggang sa 5 anak ni Camila. Isang katotohanang hindi niya inaasahan. Bagay na kahit papaano ay nakaramdam ng sakit at talagang nag-alab ng galit sa kanyang dibdib. Sumulyap si Steven kay Franco sa kaagad na umalis doon na hindi mailarawan ang tingin. Mukhang nagkakasundo kayo ni Franco. Ano ang napag-usapan ninyong dalawa? Laking gulat ni Camila nang biglang nasa harapan niya si Steven. Sinubukan niyang panatilihing normal ang mukha para hindi pagdudahan. Sa totoo lang, sa loob-loob ni Camila, labis siyang nag-aalala na narinig ni Steven ang usapan nila ni Franco kanina. Nakita mo naman siyang humawak sa braso ko kanina, diba? Wala lang. Curious lang ang kapatid mo sa dakilang babaeng ito na kayang lupigin ang kapatid niya, Camila said in a humorous tone. Sinubukan niyang putulin ang tensyon na sobrang tensyonado ngayon. At nakita si Steven na ngumuso, pakiramdam ni Camila, nagtagumpay siya. Stupid, hindi mo naman siya kinukulit, diba? Parang inaasar mo ako. Sinundan ni Steven ang gameplay ni Camila. Ayaw niyang sabihin na alam na niya ang lahat. Gustong makita ni Steven kung hanggang saan ito mate-atago ni Camila sa kanya. Narcissist ka pa rin ha? Sagot ni Camila. You are my lover. Keep acting romantically. Ayokong may makaalam na nagpapanggap lang tayo. Remember, binayaran ka ng mahal, sabay babala ni Steven. Si Camila, syempre, sobrang sama ng loob. Gusto niyang magreklamo, pero tama si Steven. Kaya sumunod na lang siya. Inakbayan ni Camila si Steven. Matamis na ngumiti sa lalaki. Of course, my handsome future husband, aniya sa sobrang spoiled na tono at mapang-akit na mga tingin. Akala ni Camila ay may inis si Steven dahil sobra ang kanyang pag-arte. Ngunit tila hindi naman.
Sagot ng lalaki. Ang ikinagulat ni Camila ay nang hawakan ni Steven ang kanyang baba, saka inilapit ng lalaki ang kanyang mukha. What the? Hindi talaga makapag-isip ng maayos si Camila sa mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano magre-react dahil nakastuck na ang katawan niya. Ibinaba ni Steven ang kanyang katawan. Lumapit ang mukha niya at saka walang pahintulot na hinalikan si Camila sa labi. Hindi lang mabilis na halik. Sinadya pa ng lalaki ng marahan na kinagat ang ibabang labi ni Camila. Remember, be a good girl, sabi niya. For some reason, namula si Camila sa pagtrato ni Steven, at sa malumanay nitong tono ng boses. Nagkatitigan sila, matalim talaga ang tingin ni Steven sa kanya. Bagamat walang ekspresyon ang kanyang hitsura, ngunit para kay Camila na nakatingin sa kanya ng ganito kalapit, ramdam niya ang lambot doon. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis na umiwas ng tingin si Camila at saka tumahimik para gawing normal ang tibok ng puso niya na sobrang bilis ng kabog. Ahem, oo, bahala ka, sagot niya sa kinakabahang boses. Si Steven naman ay agad na tinapik ng lalaki ang ulo ni Camila. Muli na namang hindi nakapagsalita si Camila. Ito ang pinakamalambot na pagtrato na ibinigay ni Steven. Si Steven naman, kusa niyang ginawa. Dahil alam niyang nandoon ang kapatid niya na nang-i-stalk sa kanila. Bahagyang kumaibot ang sulok ng labi ng lalaki. Enjoy the show, little brother. Alam mo ba, hindi ko lang ibibigay sa iyo si Camila. Maglaro tayo saglit. Patuloy ang gabi. Ginugol ni Camila ang isang gabing iyon sa isang estado ng puso na hindi talaga komportable. Buong gabi siyang pinagmumultuhan ng takot bago matulog. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Samantala, nagsisimula na ngayon si Steven na bumalangkas ng sarili niyang diskarte at planong alamin kung sino talaga si Camila. Parang ang daming hindi alam tungkol sa babaeng ito. Camila, ano pang tinatago mo sa akin? Kinaumagahan, tinawagan ni Steven ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao upang hukayin ang impormasyon ni Camila ng mas malalim hanggat maaari. Kahit hanggang sa ugat, ayaw palampasin ni Steven ang kahit isang impormasyon tungkol sa babae. Find out everything about her. Don't miss a single point. Everything about this woman is important to me. Gawin mo ng maayos ang trabahong ito. Kung hindi, alam mo kung anong kahihinatnan ang makukuha mo, sabi ni Steven na may matatag na tono. Matalim ang titig niya. Sige boss, sabi nila. Tahimik pa rin ang ilang lalaking nakatayo dahil alam nilang may sasabihin pa ang amo. Naglagay lang sila ng malamig na mukha. Naghihintay na matapos ni Steven ang kanyang pangungusap. At ang pinakamahalaga dito ay gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga anak. Matapos ibigay ni Steven ang gawain, sa isang maikling tango at malamig na mukha, kumilos ang mga tauhan ni Steven upang tuparin ang kahilingan ni Steven. Kailangan lang maghintay ni Steven. Sana naging kaaya-aya ang kagabi para sa iyo. Ngumiti si Steven kay Franco na biglang dumaan sa harapan niya na may dalang libro. Dito pa rin siya tumutuloy dahil sa hiling ng kanyang ina. Napataas ang kilay ni Franco dahil hindi niya narinig ang sinabi ni Steven kanina. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Franco na nagpapahiwatig na uulitin ng kapatid ang sinabi nito. Hindi, wala lang. Akala ko nasa trabaho ka na. Balita ko magtatayo ka ng branch office mo dito sa lungsod, tama? Masyado kang abala. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Meron lang pong importanteng gagawin. Naka-order na po ako ng konti. Hindi naman po kailangan pumunta agad ako doon, sagot ni Franco. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Bahagya siyang ngumiti, mas parang nakakalokong ngiti. About Camila, what do you think about her? I saw you grab her hand. You both talk. Tanong sa kanya. Natigilan si Franco sa tanong ni Steven, pero pilit niyang pinapakita ang malamig niyang mukha. Nakita mo akong kausap siya kagabi at narinig mo ba ang pinag-uusapan namin? Hindi na nagdalawang isip pa si Franco na tanungin ito kahit na malakas ang tibok ng puso niya. Gusto pa ring itago ni Franco ang katotohanang alam niya ang tungkol sa contract marriage, para maglaro siya ng sneaky ng ligtas at malaya. Ay, wala akong naririnig. Don't get me wrong. I didn't mean to make you jealous at all. Hindi ko rin sinasadya na asarin ang asawa mo. Ngumuso si Steven. Tinapik niya ang balikat ng nakababatang kapatid. Nako, syempre hindi ko naisip yon.
Alam kong hindi mo rin gagawin. Naiintindihan ko naman na small talk lang to, di ba? Tutal, nilinaw na rin ni Camila ang pinag-uusapan ninyong dalawa. And I really magtiwala ka sa kanya, sabi ni Steven. Sinusubukan lang kita kanina, pero masyado kang tense. Okay ka lang di ba? Walang nangyari. Medyo nag-aalala ako, Franco. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba hindi bagay sa akin si Camila? Syempre, trick question yan. Hindi naman sa ganun kuya. I actually think that Camila really suits you. From my talk yesterday, I know she is very smart, full of authority. I just want to know how her personality from the way she talks. It turned out, she amazed me. Hindi ka nagkakamali sa pagpili sa kanya. I really support your marriage, ani Franco. Pinilit niyang ipalagay kay Steven na kakampi siya ng lalaki. Natahimik sandali si Steven, tapos ngumiti siya. Tinapik niya ang balikat ni Franco. Tama ka, tumango si Franco na pilit pa ring nag-maintain ng casual expression para hindi siya paghinalaan ni Steven. Okay, I will go to my room. If you need me, just meet me there. Ngumiti si Franco at naglakad palayo. Malamig na tinitigan ni Steven ang pag-alis ng kapatid. Magaling siyang umarte, ngumisi siya. Naghihintay si Steven ng impormasyon mula sa kanyang mga tauhan tungkol kay Camila. Ano ang nahanap mo? Sabihin mo sa akin ang pag-unlad. Tinawag ni Steven ang isa niyang tauhan. Natagpuan namin ang kanyang apartment at nakita pa namin ang ilan sa kanyang mga anak. Mabuti, ipagpatuloy mo ang trabaho. Hindi na makapaghintay si Steven na makakuha ng buong impormasyon. Masyado siyang curious kung ano ba talaga ang nangyari doon. Hindi ko alam ano kaya kung totoo na may kadugo ang mga bata kay Steven. Sinabi ni Camila na naruroon ang mga sanggol dahil sa isang malagim na trahedya 4 na taon na ang nakararaan. Ibig sabihin, napakalaki talaga ng posibilidad na kanya ang mga bata. Naikuyong ni Steven ang kanyang mga kamao. Kahit papaano, medyo hindi siya mapalagay dahil dito. I didn't expect what I did 4 years ago to cause trouble this complicated. Maya-maya, naghihintay si Steven. Paglubog pa lang ng araw, sa wakas ay bumalik na ang lahat ng lalaking itinalaga niya kanina. Anong litrato ito? Tanong ni Steven habang ang isa sa kanila ay naglagay ng ilang litrato sa mesa. Dahil sa curiosity, binuksan ni Steven ang ilan sa mga larawan, na lumabas na nagpakita kay Camila at pati na rin ang mga quintuplets. Siguro sa ngayon, sapat na ang impormasyong ito. Maghahanap pa tayo ng karagdagang impormasyon bukas kung may oras, sir. Pakiramdam ni Steven ay hindi na siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Itong mga bata, 2 sa kanila ang dinala ni Chris sa opisina. Apparently, sila ang mga anak ni Camila. Nang makita ni Steven ang hitsura ng mga bata, walang pag-aalinlangan si Steven. Naniniwala akong mga anak ko sila. Camila, bakit mo sila tinago sa akin? Pero may naalala siya. Tumalim ang tingin ng lalaki. Yung babae sa villa, nasaan siya? Nagsisinungaling siya sa akin. All this time, nagkamali ako. Hindi si Camila ang babaeng dinala ng tauhan ko. Sino siya? How dare she detain mo ako sa loob ng maraming taon? Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal, at hindi pa rin mapalagay si Camila. Samantalang si Steven naman, buong pagmamalaki at nakasuot ng napakaayos na suit, naghihintay sa pagdating ni Camila sa altar. The wedding was indeed designed with a very beautiful concept, but actually, hindi masyadong marami ang naimbitahan dahil private wedding ito. Kaunti lang ang mga tao na naroroon, at noon pa man ang ilan sa kanila ay napilitang dumalo, kasama na si Ivana. Kitang-kita ni Camila kung gaano niya kayo ang pagtingin nito sa kanya. May isip na ni Camila na may nararamdaman din si Ivana kay Steven. Halos katulad ni Franco, na umaasa pa ring makakasama si Camila balang araw, ganoon din ang pag-asa ni Ivana. Kahit na nakikita niya ngayon si Steven na nakatayo kasama ang ibang mga babae sa seremonya ng kasal, umaasa pa rin si Ivana na balang araw ay siya ang papalit sa posisyon ni Camila. Nakakuyom ang mga kamay ng babae. Camila, manood ka na lang. Pagsisisihan mo ang pagkuha ko kay Steven. Hindi pa ito tapos. Babawiin ko si Steven. Forever, akin lang siya. Ang kasal ay naganap ng same time. Mukhang hindi ka talaga excited simula kanina, biglang sabi ni Steven. Nagulat si Camila.
Kadalasan, nakikipagtalo siya sa lalaking ito. Pero lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw ay talagang nagpawala ng lakas kay Camila para lang labanan ang argumento. Feeling mo lang, maikling sagot ni Camila. Alam ni Steven kaya wala sa sagot niya. Kitang-kita sa mukha ni Steven na sobrang lamig. Acting now. I paid you very dearly for this, babala ni Steven kay Camila. Ngumuso lang si Camila. Paulit-ulit mong sinasabi yan. Ano sa tingin mo ang katandaan ko? Oo, alam ko na. Ito rin ako umaarte, alam mo. Sabi ni Camila. Ngayon, ngumiti ka. Ilagay mo sa mukha mong masaya, sabi ni Steven. Kahit medyo naiinis ay sinunod pa rin ni Camila ang utos ni Steven. Kung titignan ng ibang tao, para silang dalawang magkasintahan. Bahagyang sumulyap si Steven sa kapatid, gustong malaman ang reaksyon nito. At sobrang nasiyahan si Steven dahil mukhang hindi naman siya masyadong gusto ng kanyang nakababatang kapatid. Ikaw, Franco, hindi mo makukuha si Camila. Hindi maiwasang masaktan si Franco na nakita ang 2 taong mukhang tuwang-tuwa. Para bang ayaw niyang pahirapan ang sarili, pinili niyang tumabi para hindi na niya makita sina Steven at Camila na nagsasayaw. Kahit na may pagkakataon pa, hindi pa rin siya papayag na makita ang pagmamahala ng 2 tao sa harapan niya. Sa huli, nakahinga ng maluwag si Camila dahil naging maayos ang seremonya ng kasal. Walang nangyaring masama dahil nag-aalala siya noon pa man. Nasa bridal suite nila ngayon sina Camila at Steven. Pinatuyo ni Camila ang kanyang buhok. Naka-bathrobe pa siya, habang si Steven ay nakahiga na ngayon sa kama at naglalaro sa kanyang cellphone. Walang mangyayari ngayong gabi, di ba? Tandaan mo, hindi naman tungkol sa ganung bagay ang pinag-uusapan sa kasunduan. Mag-ingat ka lang kung masira mo ang iyong pangako. Binigyan ni Camila si Steven ng isang kahina-hinalang tingin. Naaalala pa niya ang tungkol sa paghalik sa kanya ni Steven ng napakabangis noong mga oras na iyon. Ngumuso si Steven. Hindi ako interesado sa iyong katawan, sabi ni Steven. Ngayon ay si Camila naman ang humirit. Nakalimutan ba niya na napatayo siya sa paghalik niya sa akin? Sabi ni Camila sa maliit na boses. Pero syempre naririnig pa rin ni Steven na napakatalas ng pandinig. Pero walang pakialam si Steven. Bumalik si Camila makalipas ang ilang minuto na nakapijama na damit na maayos na nakaayos. Sa mabangis na tingin pa rin, humiga si Camila sa tabi ni Steven na may una na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Mukhang seryoso pa rin si Steven na nakatingin sa cellphone niya pero nararamdaman pa rin niya si Camila sa tabi niya. Look, I've put up that pillow wall. Walang makakalampas dito, you understand? Matagal na tinitigan ni Steven si Camila. Sa sobrang tagal ng pagkakatitig ng ganoon, kinabahan din si Camila. Ano, huwag na, hindi ka naman nag-iisip ng mga pervert na bagay ha. Tinakpan ni Camila ng unan ang kanyang dibdib. Actually, kanina pa siya bumubulong. Bakit puro manipis na pijama lang ang ganito sa wardrobe? Kitang-kita ni Steven ang magandang katawan na ito. Huwag ka masyadong magsalita at matulog. Nakakahilo ang pagradal mo, huling sabi ni Steven. And one more time, I tell you. Hindi interesado ang katawan ni at all, sabi ni Steven na may masamang tingin. Kinaikit ni Camila ang kanyang mga mata. Ngumuso lang si Steven. Sa huli, nalunod sila sa kani-kanilang gawain. Nakatulog at hinihilot ng sarili nilang panaginip. Naunang nakatulog si Camila. Si Steven, na unang nakatutok sa kanyang cellphone, ay nagsimulang pansinin ang natutulog na mukha ni Camila. Ikaw ang dami mong pasanin. Actually, maraming nagbago sa loob ni Steven patungkol kay Camila. Inakusahan niya ang babaeng ito bilang isang seductress, isang gold digger. Sa katunayan, ang katotohanan ay hindi sa lahat. Ang pag-alam sa katotohanan na ang babaeng ito ay kailangang magsumikap upang mapataas ang mga quintuplet, na syempre ay nangangailangan ng maraming pera, ay nakaakit din ng simpatiya ng lalaki. Matagal pa ring tinitigan ni Steven ang mukha na iyon. Walang kamalay-malay na hinaplos ng mga daliri niya ang pisngi ni Camila. Camila Richards, anong klaseng babae ka ba talaga? Unknowingly, isang bono ang nagbubuklod sa kanila. 2 puso na orihinal na napupuot sa isa't isa. Matuno kaya nila ang isa't isa balang araw. Humiga si Steven. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanyang likuran, na regular na gumagalaw dahil sa kanyang paghinga. Bago tuluyang nakatulog si Steven,